Nakikipag-ugnayan ngayon ang pamahalaan sa embahada ng China kasunod ng pagpataw nila ng travel ban kay dating Senador Francis Tolentino dahil sa anilay anti-China position nito. Git naman ng Foreign Affairs Department, ginagawa lamang ni Tolentino ang kanyang trabaho bilang senador. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Shilian. Kasunod yan ang anunsyo ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na bawal na makapasok sa China, Hong Kong at Macau si dating Senador Francis Tolentino dahil umano sa kanyang anti-China positions. The imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states. Pinaalalahanan ng DFA ang ambassador na mandato ng mga senador at elected officials na magsiyasat sa mga usaping may kaugnayan sa national at public interest. Ilan sa mga isinulong ni Tolentino ang mga batas para itakda ang maritime territories ng Pilipinas at karapatan ng bansa sa mga matatagpuan ditong resources, bagay na kinundinan noon ng Beijing. Gayunman, bukas pa rin daw ang ating gobyerno na idaan sa diplomasya ang issue. The department remains committed to addressing differences through diplomacy and dialogue and looks forward to continued constructive engagement with China to promote mutual understanding. Sa isa pang banda, nagbigay ng reaksyon ng palasyo sa sinabi ni Mrs. Elizabeth Zimmerman na butot balat na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Pita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. Kaya wala raw nakikita ang palasyo na dapat ikabahala sa sitwasyon ni Digong. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Binuweltahan din ng Malacanang defense team ni FPRRD na humiling na isumite sa ICC ang resulta ng pagdinig ng Senado sa pag-aresto dito. Natuklasan daw kasi doon na resulta ng political maneuvering ang pagpaparesto kay Duterte para mapilayan sa politika ang kanilang pamilya. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.